Ikinadismaya ng ilang taga-minorya ang hindi pagsipot ng majority senators sa sesyon kahapon. Yan ay matapos samahan ng ilang senador si Senator Jinggoy Estrada na sumuko kahapon. At para po pag-usapan pa yan, nasa linya si Senator Erwin Tulfo. Magandang umaga po muli sa inyo, Senator. Thanks for taking our call. Good morning, Senator Erwin. Good morning, Angela. Good morning, Andre. Senator, unahin lang po natin, ano po ba itong naging reaksyon ninyo sa pagsuko ni Senator Jinggoy kahapon? Well, kung ano man po yun, I mean, that's what it is. I mean, well, meron pong warrant of arrest. He was gentleman enough to go with them. Di pa niya, sinabi niya na rin. So, saludo din po ako kay Senator Jinggoy na hindi niya ginamit ang Senado para magtago, para to seek. Talagang pinanindigan niya na kasama ako and I will defend myself. Doon naman ako saludo kay Senator Jinggoy na sinabi niya na talagang i-clear niya niya. And that is the proper way. Na sige, sasama ako. Okay, I will answer all these charges in the proper forum. And the proper forum is the Sandigan Bayan. Di kagaya ng isa dyan na nagkaroon patuloy ng barilan, tapos tatago, natatakas naman pala. So, mas maganda yun. Alam ni Senator Jinggoy kasi he's really a veteran lawmaker. Alam niya mga mangyayari kung tatago pa siya sa Senate, etc. So, parang wala na lang gulo. Sumama yung mama. Doon naman po ako, saludo kay Senator Jinggoy na sumama po siya doon sa mga otoridad dahil may arrest warrant po. Oo. Pero ano po, very quickly na lang po, ano po yung naging reaksyon niyo po naman dito po kay Senator Alan Peter Cayetano na nagkaroon po ng konting standoff between him and the ILG Secretary John Vic Remulla, saying na ayaw po niya ipaaresto doon si Senator Jinggoy Estrada? Ang pagkaintindi po namin yan sa session hall dahil wag naman po sa session hall para bilang paggalang. Pero any part of the Senate, pwede ho eh. Medyo baka nakalimutan lang po ni dala siguro bugso ng damdamin ni Senate President Cayetano, kaya po niya nasabi yun, nakipag-discussion pa po sa DILG. A warrant is arrest. A warrant of arrest is a warrant of arrest. Ibig sabihin, ano pa bang tataas dyan? Eh, may arrest warrant na po. Eh, sinasabi lamang po namin na huwag doon sa loob ng session hall. Eh, wala naman po sila sa session hall. Wala naman pa. Kahit siguro kami, kung nandoon po kami, kung nag-hearing po kami or what, may session po kami, papasok. Huwag naman kasi parang hindi mo pwedeng arrestuin isang senador na habang nagsisesyon. Pero kung outside po naman the session hall, ito pwede. Kaya baka bugso lang ang damdamin niya. Alam naman po ni Senator Cayetano yun. Opo. Senator Erwin, so inatid nga po nila ng ilang majority senators si Senator Jinggoy, no? Tapos dapat babalik, hindi natuloy yung session. Ano po yung naging paliwanag po sa inyo ni SP Cayetano at ng ibang majority senators kung bakit hindi na po sila nakabalik at hindi na natuloy yung session ninyo kahapon? Actually, Andre, nailabas niya naman sa Facebook niya, ang sinasabi niya, independence, so pinapakita lang. Malinaw po na binoykot po nila ang session kahapon. Hindi sila sumipot in defiance at saka pagkakaisa nila doon sa pagka-aresto ni Senator Jinggoy, kontra sila, ayaw nila. Tapos ayun na nga po yung mensahe sa Facebook ni Senator Cayetano na ikang independence ng institusyon. Yan, hindi ko alam kung ano yung tinutukoy niya. Mga parang tinutukoy niya na dapat hindi tayo pwedeng diktahan ng executive. Hindi naman po dinidiktahan eh. Hindi ko alam kung saan po niya kinukuha yung sinasabi niya na pinapakialaman. Eh kung paano papakialam, anong nangyari ho warrant of arrest ho yun ng ombudsman. Di po ba? At tayo ng Sandigan Bayan, Sandigan Bayan. At saka, sinabi naman na ho yan, di ho ba, December pa ho, last year, sinasabi na may lalabas na warrant, lalabas na ng warrant, ang ilang mga tao. Sana, they should have seen it coming na nandyan na ho yan, parating na ho dyan. Nagrereklamo sila dati, bakit wala pang warrant, ba't wala pang warrant? Ngayon po may warrant, sasabihin ngayon na
bakit sila lang? Sila lang naman po yung tinuturo po ng mga testigo, ng mga witnesses. Kaya nga po, the proper forum is in the court. Tama po yung ginawa ni Senador Jinggoy na pinanindigan niya, I will defend myself, I will clear my name. Saludo po ako doon at hindi niya na po ginamit ng Senado parang panguble. Ang problema lang nga ho, binoykot po ng mga kasama namin po yung session kahapon. Opo. Mukhang mali din po. Wala po sa rules namin yun eh. Kasi the only way na hindi ho lang pasok, pag in-announce po ng SP, dahil force majeure, dahil po may bagyo, may kalamidad, Right. hindi makapasok mga tao, sana man lang po nag-abiso siya. Wala naman hong abiso, kaya nagantay po kami doon. Opo. Yung isa rin po sa pinag-uusapan kahapon, itong sinabi ni Senator Jinggoy Estrada na ilang beses daw po siya umanong kinausap ng mga miyembro ng minority bloc upang lumipat sa inyong hanay, kapalit nga daw po nitong pagbasura umano sa kanyang mga kaso. What can you say about this? Totoo po ba ito? Alam nyo, Angela, normal po yan pag may kudeta na kakausapin yung mga kaibigan mo. Kung nagkahiwalay kayo, ikaw nasa minority, siya nasa majority, or ikaw sa majority, nasa minority siya. Normal ho yun, pare, sama ka na sa amin. Pero ho yung mayroong bargain na, ano naman hong kinalaman sa ombudsman? Kaya ho ba namin diktahan? Lalo na po si Boying Rimulya. Hindi ho po madidiktahan yan. Di po ba? Common sense. Hindi naman po member ng Senado po yan, nasa executive po yan, may sariling pag-iisip po yung si Ombudsman Rimulya. Ano hindi dikta? Anong plea bargain na sasabihin? Sama ka sa amin. Siguro, tama po yun. Hindi, to be honest, so, yan ang pagkaalam ko na dito ka na sa grupo namin, tara, marami tayo, panahal mo, majority. Yun po yung mga sinasabi. Pero yung papangakuan na, absuelto ka sa kao, ano naman ang karapatan ng isang senador na sabihin absuelto? Bakit? Yung senador po ba ang kumakausap sa kanya? May kapangyarihan over the ombudsman? Wala naman po, di po ba? Yan ang sinasabi. Kaya nagtataka ako sinasabi niya na absuelto ang kaso mo pag sumama ka sa amin. Ang pagkaalam ko, may mga kumumbinsi ng mga kasamahan ko sa kanya na sama ka dahil saan baka gusto mo sumama? Parang nung umpisa. Pero wala namang sinabi na hindi ka makukulong. Saan kami kukulang kapangyarihan na ay absuelto kong kaso niya? Hindi po ba? Wala naman ho yatang ganun. Kasi hindi naman po under sa amin ng ombudsman o ang Sandigan Bayan. Ito po, Sen, mag-aayon po ba kayo ng ethics complaint, yung minority bloc, kasunod po ng mga nangyari kahapon sa Senado? At ano po yung magiging batayan natin kung sakasakali po? Pag-aaralan po muna, pag-iisipan po namin kasi baka kagabi nabanggit po yan pero may mga nagsabi baka bugso ng damdamin. We understand it. Kasamahan po nila, nalagasan po sila. We understand that. Kaya pag-uusapan po namin ng grupo ulit po mamaya, ano bang gagawin? How do we go about this? Hindi naman po basta-basta. At saka ang dami ho niyan. Diyos ko po, ilan pa yung sila na nag-boycott? Ilan sila ngayon? 12, 11? First time mo in history na i-ethics po lahat ng 11 kasamang Senate President. So, pero tinitignan din ho namin na baka bugsuhan ng damdamin. Di ba po yung galit? Minsan, gano'n pag galit na galit ka na, sasabi mo, nagagawa mo yung mga dapat, hindi dapat. Alam mo na labag. Opo. Marami nga po mga bisita din kahapon na nagantay. Sa yung pinag-usapan nga din po namin kaninang umaga. Yung dapat po naturalization process ni Benny Botra. Ang dami pong, kumbaga, nakabinbin din na panukala at usapin kahapon sa sesyon. At the end of the day, Sen. Erwin, sino pong dapat paningin ninyo, managot sa pagkaantala po ng trabaho sa Senado? We were there, Andre, Angela, we were there, yung minority. Nandun din yung dalawang pobreng gusto maging Filipino citizen. May mga nakabinding panukala, yung barangay health workers Magna Carta, yung hospital detention. Marami pa pong iba. Ako din ho, may mga nakabinding ho ako na yung nuclear safety na compensation. Importante po yun dahil pag kunwari kumalat po, umabot dito yung mga nasira yung nuclear reactor sa ibang bansa, sa Southeast Asia. Dadamay po tayo, may mga pinsala ng mga kababayan natin, kailangan po bayaran nila. Ay, hindi po maipasa-pasa po yun. Saka, marami po, visiting forces agreement ng ibang bansa. Marami yun talaga.
Hindi sila pumasok tuloy. Titingnan mo, Andre, 3 weeks na. Ito, wala ho nangyayari. I mean, 7 session days. Wala po 7 session days na po. 7 session days. Wala ho nangyayari. Di po ba? Wala ho. We wasted so much time. Right. Yes. Senator, before we let you go, tanong ko lang po maiba tayo ng konti. Kahapon po kasi pinag-uusapan yung bagong survey at kasama po kayo doon sa VP race at mataas po ang inyong numero. Ano po ang inyong masasabi tungkol dito? Kita ko rin ho yun. Mas mataas pa yung numero ni Senator Bongo. Pero hindi po nagkakalayo. Oo. Ganito na lamang ho. Marami yung gusto mag-apply dyan sa pagka-Vice President. Ako, hindi ho ako nag-a-apply. Si Senator, Robin, nagpahayag po. Si Senator Bongo, bagamat hindi. May mga gustong tumakbo siyang VP. Marami po sa administrasyon. Nandiyan po si Secretary Vince Dizon na po pwede. Si Senator Wing Gatchalian. So marami po. I mean, ewan ko bakit kami tatanong. Kayo ba walang plano? Kami kagad na nakikita. Parang short term kami na, ayun, kunin natin yun, testingan natin. Kayo po, Senator Erwin, walang plano? Wala pa pong, kumbaga, nag-convince? O, no? Takbo ka na, Senator Erwin. Sir, Personally. ngayon nga ho, tatakbo sana ako dito sa subdivision namin. Na-interview niyo ho ako, naka-ready na ho ako. Tumatakbo po ako araw-araw, pero nakakatakot ho yan. May homeowners nga po, hindi ako tumatakbo dahil dami yung trabaho. Tapos dadami. Okay na ho ako muna dito sa Senado, Sige. Angela and Andre. Opo. Salamat po sa oras ninyo. Takbo na po kayo ngayon. Maaga pa. Hindi pa Dito sa mainit. studio Opo, thank namin. you. Takbo po kayo papunta Thank dito sa you. studio. Next time, Senator Erwin. Thank you po. Maraming salamat sa oras ninyo. Happy Tuesday. Senator Erwin Tulfo. Mga kapatid, Angela Lagunsad Castro po para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan. Mag-follow at subscribe na sa social media pages ng News 5.